Paano po ba naaapektuhan ng makabagong teknolohiya ang paggamit ng wikang Pilipino? Naku, ang laki-laking pagbabago kasi halimbawa ang cellphone, di ba makabago yan? Dahil sa cellphone, nagkaroon ng Jejemon at sa iba't ibang uri ng pagbabago ng pagbabaybay o spelling ng wikang Pilipino. Pero isa pa, ang internet, ang dami-dami ng mga blog, mga Twitter accounts, mga Facebook accounts na nasa wikang Pilipino. Kaya sa mga tweet, parang lumalago ang ating wika sa mundo dahil sa teknolohiya. Na-mention niyo po nga yung Jejemon at mga Bekimon na talagang lagi na nating naririnig ngayon. Bilang isang manunulat, paano niyo itinataguyod ang paggamit ng wikang Pilipino sa kabila ng mga bagong lumalabas na wikang ito? Hindi, lahat naman ng uso may maganda sabihin. So ito, hindi ibig sabihin napakaganda ng Bekimon and Jejemon at kung ano-ano pa o text talk. Pero ang isang manunulat, kailangan kukunin niya yung magaganda doon at huwag niya kukunin yung hindi maganda. Hindi naman maaaring huwag niyang papansinin. Pag dinededma niya yun, hindi manunulat. Kasi ang talagang manunulat, ang buong mundo, kanya. Opo. So, sir, paano naman po na-impluensyahan ng media ang mga Pilipino sa paggamit ng wikang Pilipino? Napakalaki dahil sa totoo lang, iba ang tinuturong wikang Pilipino sa mga paaralan sa wika na naririnig ng nakararami. Kasi konti lang naman talaga nag-aaral sa atin, di ba? Maraming dropout, maraming out of school youth. Kaya ang kanilang pagkakaalam sa wikang Pilipino ay yung naririnig nila sa radyo, sa TV, at sa mga show. At yun ang dahilan kung bakit ang Pilipino ng mga tao ay basically media Pilipino, di ba? Kaya maraming medyo hindi tama. Opo. Pero ngayon po, pagdating sa media, nagkakaroon ng trend na literal na pagbaybay ng mga English na balita para sa pagbabalitang Pilipino. Ano naman po masasabi niyo dito? Kasi kulang, ganito na lang, hindi ko naman maaaring sabihin hindi marunong yung mga nasa media. Kundi, hindi talaga sila nag-aral ng wikang Pilipino. Akala kasi natin, dahil wika natin, hindi na natin kailangan pag-aralan ang gramatika, ang bokabularyo, etc. Dapat tandaan natin, halimbawa sa Amerika, lahat ng Amerikano may English subject. So, kahit na kanilang wika yun, pinag-aaralan nila ang grammar, diagramming, kung ano-ano pa. Hindi natin ginagawa yun kasi akala natin, ang wika natin, alam na natin, hindi naman natin talaga alam. Okay, Doctor, balikan naman natin yung paggamit ng teknolohiya. Pag nagte-text tayo, alam natin na lagi na tayong gumagamit ng mga shortcut. So, medyo nawawala rin yung paggamit ng wika. Ano naman masasabi niyong solusyon para dito? Hindi naman ako nababahala kasi mawawala rin naman yung cellphone. Alam niyo lahat ng bagay na technological, nawawala naman di ba? Pag iniisip mo, kailan lang ba itong cellphone, kailan lang ba yung computer? Nung araw, akala natin, ang ganda-ganda na ng radyo. Ngayon, bihira na merong transistor radio, mga ganun. Sa mga tweet, balang araw, mawawala rin yung cellphone. Kaya hindi, okay lang yan, okay lang yan. So, sir, bilang isang manunulat, paano niyo naman itinataguyod ang paggamit ng wikang Pilipino gamit ang inyong pagsusulat? Meron akong column sa Filipino Mirror. May column din ako sa English kasi, sa Philippine Star. Pero may column din ako sa Filipino Mirror. At kapag ako ay nagpapanayam, talagang ginagamit ko ang wikang Pilipino para malaman ng tao na pwedeng gamitin ito sa matinong pag-uusap at saka medyo mataas ang antas. Maraming salamat po, Dr. Salamat Cruz. din.